Honestly, yung anak ng best friend mong si Rina ay 1 taon na. Kaya please lang, pirmahan mo na tong annulment papers. Sa loob ang isang puting-puti at amoy gamot na kwarto, sa isang sikat na ospital sa BGC. 2 oras bago ang nakatakdang brain tumor surgery ko. Ang mga salitang iyon ay walang kagatol-gatol na lumabas sa bibig ng asawa ko. Ang hangin sa kwarto na bumigat dahil sa matapang na amoy ng disinfectant at sinasabayan lang ng tunog ng EKG monitor ay biglang nanamik. Pero ang asawa kong si Brian, na nakatayo sa hilid kama ko na may pilit at nakakainis na ngiti, ay walang kaalam-alam na makalipas lang ang ilang araw. Mawawala ang lahat sa kanya. At mararanasan niya ang pinakamatinding impyerno at kawalan ng pag-asa sa buong buhay niya. Mula sa labas ng bintana, tahimik na tumatagos ang liwanag ng umaga. Ako nga pala si Diana Reyes, 45 years old. 15 taon na kaming kasal ni Brian. Kahit hindi kami biniyayaan ng anak, naniwala akong naging payapa at makasangga kami sa buhay. O at least, yun ang akala ko. 6 na buwan na ang nakakalipas. Matapos makaranas ang madalas at matinding pananakit ang ulo at nakakahilong vertigo, nadiagnose ako na may brain tumor. Sa gitna ng kalungkutan na parang gumuho ang mundo ko, nakahanap ako ng isang sikat na neurosurgeon. At sa wakas, dumating na ang araw na operasyon na hinihintay ko sa isang top-tier hospital dito sa BGC. Kahit sinabi ni doktor na mataas ang success rate, major operation pa rin ito na bubuksan ang bungo ko. Kagabi, hindi ako nakatulog dahil sa kaba. At nakakabit pa rin sa braso ko ang malamin na dextrose. Napukaw ang atensyon ko nang bumukas ang pinto. At pumasok ang asawa kong si Brian. Akala ko talaga pumunta siya para pakalmahin ako bago ako ipasok sa OR. Umasa ako na hahawakan niya ang kamay ko sa huling pagkakataon at sasabihin, "Laban lang, hihintayin kita." Pero pagkakita ko sa hitsura ni Brian pagpasok niya, hindi ako makapaniwala. Sa mismong umaga na ang asawa niya ay sasabak sa isang delikadong operasyon. Suot niya ay isang perfectly tailored at mamahaling designer suit. Akala mo pupunta sa isang fine dining restaurant. Nakawaks ang buhok niya na parang galing pa sa isang high-end salon. At amoy na amoy ang matapang at mamahaling pabango na sobrang out of place sa isang ospital. Brian, bakit ganyan ang suot mo? Hindi ka ba naklif sa trabaho? Tanong ko gamit ang paos kong boses. Walang kahit anong bahid ng konsensya. Umupo si Brian sa metal na silya sa tabing kama ko. Oh, siyempre hindi ako papasok. Sobrang special ng araw na to para sa akin. Wedding anniversary natin last month. Not that it's your business. Pang-aasar na tawa ni Brian. Kumuha siya ng isang papel mula sa mamahalin niyang leather briefcase at nilapag ito sa harap ko. Ang papel na may legal format ay isang petition for annulment at waiver of properties. Actually, yung anak ng best friend mong si Rina ay 1 taon na. First birthday niya ang gayon. Kaya please lang, pirmahan mo na tong papel na to. Nablangko ang isip ko. Si Rina ang best friend ko mula pa nung high school. Nung na-diagnose ako na may tumor, siya ang unang umiyak para sa akin. Susuportahan ko si Brian habang nagpapagaling ka. Diana, sabi pa niya nun habang hawak ng mahigpit ang kamay ko. So, yun pala ang ibig niyang sabihin. Dahil hindi ako makapagsalita sa sobrang shock, nagpatuloy lang sa paglabas ang mga walang hiyang salita sa bibig ni Brian. Babasagin na rin naman ang bungo mo mamaya. Sabi nga doktor, matas ang success rate. Pero may worst case scenario pa rin. Diba kung hindi ka na magising, magiging malaking sakit sa ulo pa. Sa batas para sa amin ni Rina na magpakasal? Kaya pirmahan mo na to ngayon na.
Hindi ako makagawa ang tunok dahil sobrang lupit na mga, sinasabi niya. Medyo bumilis ang tunok ng heart monitor ko. Nakatingin lang ako sa lalaking nasa harap ko. Bago pa man magapoy, ang galit ko. Nag-crashes ang utak ko sa pag-proses ng nakakabaliw. Naugali ng asawang kasama ko sa loob ng 15 years. Nanatili lang akong tahimik. Marahil inakala niyang ang pananahimik ko ay sign na sumusuko na ako. Kaya mas lalo pang namahiya si Brian. Besides, 15 years na tayong kasal. Pero ni isang anak hindi mo man lang may bigay sakin. Tapos ngayon, may brain tumor ka pa? Bilang asawa, you're damaged goods. Sira na ang katawan mo. Si Rina, on the other hand, is the best. Bata pa siya. Fresh. At binigyan pa niya akong gwapong anak na magdadalang apelyido ko. Dahil, kay Rina. Buo ang dignidad ko bilang lalaki. Bilang best friend niya. Dapat masaya ka rin para sa kanya. Diba? Damaged goods. Umalingaw-ngaw ang salitang yon sa malamig na hangin ng ospital. Huminga ako ng malalim at dahan-dahan. Kinagat ko ang nanginginig kong labi at sinubukang pakalmahin ang ulo ko na parang kumukulo sa galit. At binuhusan ko ito ng malamig na yelo. Ganun ba pakatapos, Nen? Mahabang katahimikan. Ang mga salitang lumabas sa bibig ko ay nakapagtatakang malamig at kalmado. Kahit ako. Nagulat sa sarili ko. Hanap akunot ang ni Brian dahil sa hindi niya inaasahang reaksyon ko. Pipirmahan ko? Ginamit ko ang buong lakas ko para igalaw ang nanginginig kong kanang kamay. Kinuha ko ang ballpen sa bedside table. At nilagyan ng malinaw na pirma ang mga papel. Oh, great. Uwi na ko. May dinner reservations pa akong asikasuhin. By the way, sana maging successful ang surgery mo. Masayang hinablot ni Brian ang mapinirmahang papel. Naglakat siya palabas ng kwarto ng magaang-magaan ang pakiramdam. Halos patulon-tulon pa na parang bata. Nang hindi man lang lumingon pabalik, nakatitih lang ako sa nakasarang pinto. Isang malamig na ngiti ang namuo sa labi ko. Walang kahit isang luhang pumatak. Naramdaman ko lang ang isang tahimik, pero nag-apoy na galit sa kaibuturan ng puso ko. Brian, nakagawa kang isang nakamamatay na pagkakamali. Kaninong para sa tingin mo ang ginagamit mo para makapagpadala ng monthly allowance sa mga magulang mo sa probinsya nila sa Nueva Ecija? Kaninong para ang ginamit pambili ng mamahaling suot na suot mo ngayon, Ma'am Diana? Chiminapo, papunta na tayo sa Malumanay na sabi ni Nurse. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang gulong higaan sa tahimik na koridor. Ang paghihiganti ko ay magsisimula sa segundong makaligtas ako sa operasyong ito. Dahan-dahang umahon ang kamalayan ko mula sa malalim na karagatan ng anestesia. Nang imulat ko ang mabibigat kong talukap. Nakita ko ang puting kisame at ang linya ng dextrose. May nararamdaman akong kirot at mabigat na sakit sa buong ulo ko. Pero buhay pa talaga ako, Ma'am Diana. Naririnig niyo po ba ako sobrang successful ng surgery? Umabot sa pandinig ko ang kalmadong boses ng serjong ko. Sumagot ako sa pamamagitan ng mabagal na pakurap, himala na walang naiwang side effects. At ang tumor sa utak ko ay malinis na natanggal. Ang katotohanang nakabalik ako sa mundo nga buhay ay mas nagpatibay sa determinasyon kong magiganti. Habang nakahiga sa kama sa aking post-op recovery, binalikan ko ang 15 years ng buhay may asawa namin. Ang asawa kong si Brian ay isang mid-level corporate employee lang sa isang kumpanya sa Makati. Wala siyang matas na executive position. Ang buwanang sahod niya ay hindi kailanman sasapat para bayaran ang amilyar at kondo duwes ng luxury penthouse namin sa BGC. Lalo nang bumili ng mga tela designer suits niya. O tustusan ang gabi-gabi niyang pakwawalwal at pakinom ng mamahaling alak.
Mathematically impossible yon. Pero namuhay siya sa isang malaking ilusyon. Ang marangyang buhay na tinatamasa niya ay dahil lang sa mga nakatagong assets ko. Ang yumaw kong ama ay isang CEO, ang isang real estate empire na naktayo ng yaman niya mula sa wala. Bilang nag-isang anak, minana ko ang malaking bahagi ng trust fund niya at ilang premium commercial properties sa ngayon. Mula pa lang sa rental income ng mga apartments at office buildings. Kumikita ako ng milyon-milyong piso na passive income buwan-buwan. Bukod pa diyan, personal kong pinapatakbo ang isang napakasolid na private investment portfolio. Pero para protektahan ang fragile na ego ni Brian bilang lalaki, tinago ko ang katotohanan na mayaman na ako mula pa nung simula ngang kasal namin. Lagi kong pinupunan ang kulang sa living expenses namin sa pamamagitan ng pag-transfer ng pera mula sa personal account ko papunta sa joint checking account namin. Para lumabas na namumuhay kami ng marangya gamit lang ang sahot niya. Dahil madalas lang ako sa bahay. Naniwala talaga si Brian na ang high roller lifestyle niya ay bunga ang pagiging corporate employee niya. Hindi lang yon. Ang magulang ni Brian ay may maliit na negosyo sa probinsya nila sa Nueva Ecija. 5 taon na ang nakakalipas. Muntik na silang mabankrupt. Ako ang nakligtas sa mga. Bayanan ko na nalulunot noon sa utang at nakatataho sa mga collection agencies gamit ang personal assets ko. Anayaran ko ng buo ang 15 milyon pesos nilang utang sa isang baksakan. At palihim akong nag-set up ng automatic monthly transfer na 150 pesos mula sa account ko papunta sa kanila. Ilang taon na ang nakalipas. Nung umuwi kami sa probinsya para sa piyesta. Habang nakaupo sa luma nilang bahay, itiningnan ako ng malamig ng biyenan ko at ng insulto. Diana, ni hindi mo nga kami mabigyang nga po. Tapos ang sarap pang buhay mo gamit ang pinahirapang sahot ni Brian. Bakit hindi ka kaya mahanap ng totong trabaho? Lahat ng nga asawa ng kamag-anak natin. Kumakayod. Nang manatili akong tahimik. Si Brian na nakaupo sa tabi ko. Hindi man lang ako ipinagtanggol. Sa halip, tumawa siya ng nakakainsulto at sumang-ayon sa nanay niya. Hayaan mo na. Ma. Palamunin lang talaga siya na hindi mabubuhay kung wala ang sahot ko. Generous lang talaga ako para buhayin siya. Wala siyang kwentang asawa. Pero paktiyagaan niyo na lang. Palamunin. Walang kwenta. Habang pinapakinggan ang mga salitang yon. Kalmado lang akong humihop sa. Wala akong pakialam na makipagtalo. Malamang hanggang mamatay sila. Hindi. Nila malalaman na ang marangyang handa sa hapagkainan nila. At ang mga bagong damit na suot nila ay palihim kong binayaran at inasikaso. At nandiyan din si Rina. Ang best friend na proud pang binanggit ni Brian sa loop ng ospital. Magkaibigan na kami mula high school. Lagi siyang uhaw sa mga mamahaling bagay at patay na patay mag-show off sa social media. Nang makasal ako kay Brian, binati niya ako. Pero naalala ko pa ang bahit ng matinding inggit sa mga mata niya. Hindi ko inasahan na ganun kalala ang inggit niya para ahasin ang asawa ko. At makaroon pa ang anak sa labas na 1 taon na ngayon. Ang 2 tangang yon? Basta-basta na lang akong itinapon para sa isang bata. Wala silang kaalam-alam sa malaking sampal ng realidad na paparating sa kanila. Nagilusyon ba sila ngayon na pumalpak ang surgery ko para makuha nila ang malaking life insurance payout ko? 1 linggo pagkatapos ang surgery. Mayos ang recovery ko at inilipat na ako sa regular room. Nang kaya ko nang maglakad mag-isa, agad kong kinuha ang phone sa tabingang kama ko. Ang una kong tinawagan ay ang personal wealth manager ko at ang abogadong matagal nang nag-aasikaso sa yaman ng pamilya ko. Pagkatapos kong ipaliwanag nang mabilis ang sitwasyon, uminga ng malalim ang matagal ko ng abogado. Matigas siyang sumagot sa kabilang linya.
Naintindihan ko po ng buo. Ma'am Diana, ipapahinto ko na po agad ang automatic transfer sa accounts ng mga in-laws ninyo. Ipa-freeze ko ang lahat ng supplementary credit cards na nakapanggalan sa kanya. At ihahanda ko na ang patong-patong na kaso para sa pangangaliwa niya. Dudurugin natin sila. Tumango ako ng malalim sa masalita niya. Kumpleto na ang preparasyon para sa counterattack. Nagsimula na ang countdown patungo sa oras na malalaman nila ang katotohanan at itatapon sila sa walang hanggang pagsisisi. Habang inisip ko yun at ibinababa ang phone, may kumatok ng mahina sa pinto. Masyado pang maga para sa rounds ng nurse. Sino naman ang bibisita sa ganitong oras? Bago matapos ang visiting hours, pasok. Pagkasagot ko, bumukas ang pinto. Nang makita ko ang mukhang taong pumasok, hindi ko na malayang, napigil ko ang pahinga ko at napahawak ng mahigpit sa kumot. Isang taong hindi dapat nandito. Ang taong pinakaayaw kong makita ay nakatayo sa may pintuan na may mapanlokong ngiti. Oh, Diana, buhay ka pa pala. Sayang, kasabay nakakahilong amoy na matapang na pabango. Muling nalamig ang kwarto. Ang nakatayo sa pinto ay si Rina. Sa gitna ng malamig na hangin ng Marso. Nakasuot siya ng bright pink na designer dress na akala mo pupunta sa isang summer party. Sa braso niya ay nakasabit ang isang kumikinang na luxury handbag. Kahit kakatapos lang makasurvive ng best friend niya sa major brain surgery. Wala siyang dalang bulaklak o regalo. Nakatayo lang siya sa pinto na may malamig at mapagmataas na nagiti. Oh, Diana, buhay ka pa pala? Sayang, ang pinakaunang salitang niluwa niya ay punong kamandak. Hindi man lang tunok kinakausap ang isang lumang kaibigan. Dahan-dahan akong umupo sa kama at kalmadong tumitik sa mukha niya. Bago pa mangibabaw ang galit, ang naramdaman ko ay pandidiri at pagkaamuse kung gaano kasahol ang isang tao. Rina, anong ginagawa mo rito? Sa kalmado kong tanong, lumapit si Rina sa kama ng maingay ang tunog ng kanyang matataas na heels. Kaswal siyang umupo sa metal na silyang inupuan ni Brian isang linggo na ang nakakalipas. Bakit kamo narinig mo naman kay Brian? Di ba may cute na anak kami? Isang taon na siya. Pumunta ako ngayon para sabihin yan sa'yo ng harapan? At para hilingin na lubayan mo na si Brian completely. Inilabas ni Rina ang pinakabagong iPhone mula sa designer bag niya at mayabang na itinapat ang screen sa mukha ko. Naka-display dun ang photo ni Brian, ni Rina, at ng isang baby boy na halos isang taong gulang na. Malalaki ang ngiti. Ang background ay sa lobby ng isang luxury hotel sa BGC. May bonggang room service spread sa mesa. At sa pulso ni Brian, kumikinang ng walang hiya ang sato. 5 million peso luxury watch na binili ko para sa birthday niya. Sobrang saya ni Brian. Alam mo, sabi niya sobrang saya niya na nakahanap na rin siya ng maganda at batang babae na kayang magbigay sa kanya ng totoong pamilya. Hindi katulad ang damaged goods na tulad mo. Diana, bilang babae rin. Naintindihan mo naman siguro ang nararamdaman ko. Di ba ang ultimate happiness ay ang magluwal ang anak para sa lalaking mahal mo at palakihin siya ng maayos? Damaged goods. Parang matalim at malamig na kutsilyo ang salitang iyon na humiwa sa kwarto. Ito ang parehong best friend na sinamahan ako at iniyakan ako nung physically at mentally broken ako sa nakakapagod na IVF treatments. Ngayon, tumatawa siya habang sa pilitang ibinabaon ang mga kuko niya sa pinakasensitibo at pinakamalalim kong sugat. Nilunok ko ang lahat ng gusto kong isagot. Tinitigan ko lang si Rina ng may nagyayelong tingin. Nanatili sa ganap na katahimikan. Ang pananahimik ko ay malinaw na tinanggap ni Rina bilang sign ng total defeat ko.
Mas naging ganado siya at nakpatuloy sa mabilis at malulupit na pang-iinsulto. Besides, naka-brain tumor ka sa edad na 45. Bilang babay. Tapos ka na. Laging nagrereklamo si Brian tungkol sayo. Sabi niya, zero sex appeal ka na daw. At ngayon na may malubha kang sakit, isa ka na lang malaking pabigat sa gastusin. Kinalborin nila yung ulo mo para sa surgery? Diba sa ganyang nakakawa at nakakapangit na hitsura? Ang kapal naman ng mukha mong magpakita pa kay Brian, wala na ba talagang natitirang pride diyan sa sarili mo? Hindi tumigil ang walang awang panlalait ni Rina. Huminga ako ng malalim. Sa labas ng bintana. Malakas ang ihip mege hangin. Ang malamig na hangin ay parang kalagayan ng naninigas kong puso. Diana. Wala na talagang natira sa'yo? Yung kabataan mo. Kalusugan mo. Isang magandang anak. At yung asawang mahal, mo kinuha ko na lahat? Oo nga pala. Nabalitaan ko kay Brian na pinirmahan mo na agad yung annulment papers. Thank you so much, Duna. Dahil doon, mapuputol na rin ang nakakabvisit na koneksyong to at kaming tatlo ay magiging isang totoong pamilya na. Mayabang na tumawa si Rina at eleganteng pinakrus ang mga binti niya. So, kailan ka ba madi-discharge? Sabi ni Brian, bago ka pa makawi. Ipapasok na ron niya sa mga trash bags ang lahat ani gamit mo sa penthouse at ipapatapon. Sa bago at masaya naming buhay. Yung mga makaluma mong basurang gamit ay hindi na kailangan. Sobrang excited na siyang tumawag ng junk hauling service para itapon lahat yon sa basurahan. Medyo napakunot ang nuko. Ang high-rise luxury condo na yon sa BGC ay binili ng cash gamit ang personal trust fund ko. Ang panggalan ni Brian sa titulo ay isa lang temporary legal measure na pinayagan ko para lang maprotektahan ang fragile ego niya. Para may pagmalaki siya sa mga kaopisina niya, ang totoong ownership, ang gamilyaj, at ang napakamahal na kondo dues, ay ako lahat ang nagbabayad. Siguradong gumawa ng matinding hakbang ang abogado ko sa likod ng manangyayari? Pero ang dalawang nakakaawang taong to ay walang kaalam-alam sa mapait na realidad na naghihintay sa kanila. Rina. Binasag ko ang mahabang katahimikan. Nagsasalita ng napakakalmado. Tingin mo ba talaga magiging masaya kayo sa ganyang buhay? Pagkarinig sa sobrang gikalmado kong gitono. Sandaling nanigas ang mukha ni Rina. Pero mabilis siyang nakpilit ng tawa. Siyempre. Si Brian ay isang elite executive sa isang malaking kumpanya. Buwan-buwan. Binibigyan niya ako ng malaking shopping allowance. Kahit anong design na brand ang gusto ko. Binibili niya ng walang reklamo. Sobrang laking ang kinikita niya. Masyadong sayang kung uubusin lang sa isang boring at plain na babaeng tulad mo. Mula ngayon. Magpapakasarap na ako sa buhay kasama ng anak ko gamit ang lahat ng perang yon. Napakalaking kinikita. Pakarinig sa mga salitang yon. Muntik na akong mapahalahak, pinihilan ko lang ang sarili ko sa pamamakita ng pakaktingnan pangako. Ang ordinaryong sahod ni Brian bilang mid-level employee ay sobrang lit. Ang mga designer bags na pinayayabang ni Rina at ang mga staycation sa luxury hotels ay bungbung pinopondohan, NG pera na dumadaloy mula sa trust fund ko papunta sa checking account ni Brian. Kung ganun, i-enjoy mo na habang pwede pa. Sagot ko. Ang boses ko ay kasing laming ng yelo. Nagsalubong ang kilay ni Rina sa matinding inis. Bitter ka lang na natalo ka. At nagmamatapang pa. Whatever. I-enjoy mo na lang ang malungkot at nakakawa mong paktanda. Wala kaming ibibigay na kahit isang kusing sayo? Kaya ihanda mo na ang sarili mo. Niluwa ni Rina ang mga salitang yon. Mabilis na tumayo. At naglakad papunta sa pinto, pero nang hawakan niya ang doorknob.
Bigla siyang huminto, lumingon, at ngumiti ng may purong kasamaan. Ay, may nakalimutan pala akong importanteng bagay. Sabi ni Brian. Ngayong weekend daw. Bibisitahin namin ang puntot, negege, magulang mo, sa family, mausoleum, niyo. Kasama ako at ang anak namin? Siyempre. Sabi niya. Formal siyang magpapakilala sa mga patay mong magulang na kaming tatlo na ang bagong pamilya. Sobrang bait at sincere na asawa. Diba? Nang marinig ko ang bali nilang intensyon na babuyin ang sagradong puntot ng mga magulang ko. May isang mahalagang bagay na naputol sa loob ng puso ko. Ito ang isang bagay na hinding-hindi ko mapapatawad. Pagkaalis ni Rina sa kwarto, na mukhang tuwang-tuwa sa sarili niya. Inabot ko ulit ang phone ko. Wala nang oras na dapat sayangin. Hinangat ko ang isang pangalan sa contacts ko at pinindot ang call button ng walang pak-alinlangan. Dumating na ang oras para gamitin ang taong kinatatakutan nila. Hindi ko hahayaang makalapit ang mga maruruming tao na tulad nila sa sagradong lupa kung saan nakahimlay ang mga magulang ko. Tinawagan ko si Father Thomas. Ang paring kaibigan ng pamilya namin at matagal ng kaibigan ng yumao kong ama. Father Thomas. Matagaw-tagaw jing po. Si Diana po ito. Actually, may malaking problema. Ipinaliwanag ko ng mabilis at malinaw ang sitwasyon. Na ang walang hiyang asawa ko ay nagbabalak pumunta sa private memorial park namin ngayong weekend. Kasama ang kabit niya at ang anak nila sa labas. Ipinaliwanag ko na nasa kalagitnaan kami ng magulong hiwalayan. At hinding-hindi ko sila papayagang pumasok sa property namin. Sa kabilang linya, narinig ko ang mababang ungol ni Father Tomas. Ang boses niya ay nanginginig sa matuwid na galit. Napakawalang hiyang lalaki. Alam niya kung gaano kakamahal ng tatay mo. Diana. Tapos gagawa siyang ganyang kabastusan hinding-hindi ko hahayaang makatapak sila sa sagradong lupang yon. Huwag kang mag-alala. Ngayong weekend, ipapasara ko ng mahigpit ang mga gate ng sementeryo. Bukod sa authorized family members, walang pwedeng pumasok. Kung ipipilit nila ang sarili nila, ipapatawag ko agad ang pulis para sa trespassing. Diana, mag-focus ka na lang sa pagpapalakas mo. Yumuko ako ng malalim pagkarinig sa nakakapanatak na salitangang pari. Dahil dito, protektado na ang himlayan naga magulang ko. Pagkababa kong phone. Parang perfect timing dahil biglang nag-vibrate ng malakas ang cellphone ko. Nag-flash sa screen ang panggalan ni Brian. Kasamang pusong naging yelo na. Sinagot ko ang tawag. Oh, Diana. Buhay pa pala. Nakita ko. Kakasabi lang sa akin ni Rina na dumaan siya para bisitahin ka. Kamusta naman, na-impress ka ba sa picture ng gwapo kong anak? Isang bagay na hindi kailanman mabibigay ng baw. Na tulad mo, parang bulo magsalita si Brian. Halatang lasing. At sobrang yabang. Sa background, dinig ang eleganteng piano music at mahinang kalansay nga mamamahaling kubyertos. Malamang nag-enjoy siya sa isang luxury dinner kasama si Rina. Gamit ang pera ko. Pinakinggan ko ang mga salita niya nang walang kahit anong emosyon. Dahil sa pananahimik ko, nagpatuloy lang si Brian sa pagluwangam gabasurang salita. Ngayon mo lang na-realize. Ano kung gaano kakalaking pabigat sa buhay ko, nagka-brain tumor sa edad na 45. What a sick joke. Nasa absolute peak, ako ng karye, ko na yon. Lahat na nasa paligid ko masaya. Kasama ang mga magaganda nilang asawa at cute na mga anak. Samantalang ako, kailangan kong tiisin ang buha mong laging malungkot sa bahay. Hindi mo kailanman maintindihan kung gaano ako kamiserable sa lumipas na mga taon. Silang? Brian. Pa-victim ka pa. Kung alam lang ng tangang lalaking to.
Nasa loob ng 15 years. Ako ang nakpopondo para takpan ang maliit niyang sahot. Nagbayad ng malaking utang ng mamagulang niya. At tuloy-tuloy na nagpapadala sa kanila ng monthly allowance. Nagpatuloy ang malupit niyang dada. Besides, ilagi kang boring sa kama at walang kwentang babae. Tingnan mo si Rina. Bata at maganda. Nanganak siya ng lalaki na magmamanangang superior genes ko. Buong-buo ang dignidad ko bilang lalaki dahil sa kanya. Isa ka lang palamunin na masarap ang buhay gamit ang pinahirapan kong pera. Habang nakaupo ka lang sa bahay at nagluluto. Mula ngayon, bawat sentimo ng pinahirapan kong cash ay mapupunta kay Rina at sa anak ko. Wala kang makukuhang kahit isang kusing sa hiwalayan natin. Pagkarinig na nagsasalita, siya nang may ganung kumpiyansa. Muntik na akong matawa. So, ano ba talaga ang dahilan kung bakit napatawag ka ngayong gabi, tanong ko? Flat lang ang boses ko. Napase si Brian. Wala kang utang na loob. Whatever. Plano ko sanang ibiling brand new na kotse si Rina at ang anak namin bukas. Sports car lang kasi ang nakapak sa penthouse ngayon. Hindi practical para sa pamilya. Bibili ako ng luxury, family SUV ng cash. Yung highest trim level. Pagkarinig nito. Mas lalo akong naamuse. Halos, ma-impress. Na ako sa ilusyon niya. Tinatrato niya ang debit card na nakaling sa joint account namin na pinopondohan eksklusibo ngang personal trust ko bilang sarili niyang bottomless ATM. Sabi niya gusto niyang magbayad ng cash. Kahit na ang totoong laman ng personal bank account niya ay malamang ilang daang piso na lang. So, gusto ko sanang maglabas ng konting pera mula sa savings. Tapos sinubukan kong bayaran yung dinner gamit yung card na lagi kong ginagamit. Kaso, nag-error message. Wala kang ginawang kalokohan. No, kapag pinakialaman mo ang pera ko, sisirain kita. Kailangan kong magbayad sa dealership bukas. Dahil sa mga salitang yon, naintindihan ko na ang lahat. Ang bilis kumilos abogado ko, ang proseso ang pag-freeze sa supplementary credit cards ni Brian. At ang mga joint accounts na pinopondohan ko ay tapos na pala. Huminga ako ng mabagal. Pumasok ang malamig na hangin sa gabi mula sa bahagyang nakabukas na bintana ng ospital. Oh! Ganun ba wala akong alam sa card error? Baka mali lang ang pin na nailagay mo. Ano imposible mali ang pin ko? Whatever. Sisisihin ko na lang ng direkta yung bank teller bukas ng umaga. Wala ka na talagang silbi sa akin ngayon. Kaya bilisan mo. Lumayas ka na diyan sa ospital at hakutin mo na yung gabasura mo sa penthouse ko. Mula ngayon, we're going to live our best life. Huwag kang panira. Wala kang kwentang babae. Matapos mag-ronong magiza. Binaba niya ang tawak. Umalingaw-ngaw ang dialtone sa tahimik na kwarto. Pabigat. Panira. Palamunin. Ang sunod-sunod na pangiinsulto ay malamig na umalingaw-ngaw sa isip ko, pero nakapagtataka. Walang kahit anong bahid ng lungkot. Ang tanging nararamdaman ko ay malamig na excitement para sa matinding realidad na babagsak sa kanya. Ang realidad na haharapin niya sa bangko bukas. Na ang account niya ay may barya na lang. Na ang platinum credit cards niya ay mga walang kwentang plastik na lang. Na ang parang ginagastos niya na parang tubig ay purong galing sa akin. Bukas. Ang manipis na pride ng lalaking, yon ay madudurok ng milyon-milyong piraso. Nahiga ako sa kama at tinitigan ang malamig na buwan sa labas ng bintana. Pero hindi lang sa pera magtatapos ang pagdurusa ni Brian. Wala siyang kaalam-alam na ang pinakamalalang sitwasyon ay tahimik nang nangyayari sa likuran ng lahat. Kinabukasan. Isang malamig na ulan ang marahas na humahampas sa bintana ng ospital. Medyo kumikirot ang tahi ko sa surgery dahil sa malamig na panahon. Nanigas ako sa kama.
Palapit na ang oras para harapin ni Brian ang katotohanan sa bangko. Kalmado lang akong nahintay. Pero mas naging malala at baliw ang direksyon ng sitwasyon kaysa sa inakala ko. Nagring ng malakas ang phone ko. Nag-flash sa screen ang panggalan ni Brian at isang FaceTime icon. Dahan-dahan akong umupo at sinagot ang video call. Ipinakita sa screen ang maluwag na living room luxury condo sa BGC na binili ko ang cash. Pero nang makita ko ang kalagayan nito, napigil ko ang paghinga ko. Sa sahig. Nakakalat ng nakakaawa ang mga mamahalin kong damit, libro, at mga paborito kong antik na pinggan. At maraming malalaking itim na trash bags ang nakatambak sa gilid ng pader. Oh! Diana! Good morning! Ano ang ganda ng view? Di ba ang aliwalas ng kwarto ngayon dahil itinatapon na namin ang maboring mong basura? Sabi ni Brian sa screen sabay tawa ng nakakabwisit. Sa likod niya, si Rina ay suot ang isang vintage designer coat na kinuha niya mula sa closet ko. At pumoporma sa harap ng salamin. Oh my God! Brian, ang baduy nga, tabas ni Tongcho. Ang shock at halaga ng taste ni Diana. Pero whatever, kung dadalhin ko to sa isang luxury consignment shop, baka dagdag cash din to para sa honeymoon fund natin. Umalingaw-ngaw ang matinis na tawa ni Rina sa phone speaker. Ang makita ang dalawang yon na trinatrato ang ngagamit ko na parang basura ay nakakasikmura, pero ang talahang nakpabaksak sa mental state ko ay ang mga hindi ko inasahang tao na biglang lumitaw sa screen. Naku! Rina, huwag mong hawakan yang mga damit ng maduming babaeng yan. Baka mahawa pa sa germs niya ang precious kong apo. Delikado yan. Lumitaw ang muhangan biyenan ko sa gilid ng screen. Sa likod niya. Nakatayo ang biyenan kong lalaki, na akala mo ay at home na at home. Bakit nandito? Sa BGC ang nga biyenan ko? Na dapat ay namumuhay ng tahimik sa Nueva Ecija at mas malala. Bakit nasa condo ko sila? Napansin ngang biyenan ko ang pakagulat ko. At tinitigan niya ang kamera ng may matinding galit. Diana, buhay ka pa pala. Walang hiya kang babae ka. Sinabi na sa amin ni Brian ang lahat. Ang isang sirang manugang na tulad mo na hindi man lang makapagbigay sa amin ng apo? Ay hinding-hindi na pwedeng tumapak sa pamilya namin. Si Rina ay isang kahangahangang babae na nagluwal ng tagapagmana para sa amin. Siya na ang totoong pamilya namin. Malas ka lang. Isang sirinak pang insulto ang lumabas sa bibak na biyenan ko. Kahit pa binayaran ko ang 15 milyon pesos na utang nila sa negosyo. At nagpadala akong 150,000 pesos na tseke buwan-buwan sa loob ng maraming taon. Sinisuklian nila ang kabutihan ko sa pamamagitan ng pakikipagsapwatan sa kabit ng asawa ko para palayasin ako sa sarili kong bahay. Thank you so much! Mommy, I promise pasasayahin ko po kayo ni Daddy at ni Brian. Sabi ni Rina sa isang pekeng malambing na tono habang nakikipagplastikan sa biyenan ko. Nangumiti naman ng pakalaki-laki. Nanahimik ako at mahigpit na hinawakan ang phone ko. Hindi dahil wala akong mahanap na isasagot, kundi dahil tuluyan nang nanigas ang galit ko sa nakita kong kawalan ng utang na loob at kakapalan ng muha ng matawong. Oy Diana, wala ka na talagang masabi. No na-realize mo na kung gaano ka kapatetik ngayon. Sigaw ni Brian nang may pagyayabang mula sa screen. Oo nga pala. Papakita ko sa'yo ang perfect na lugar para sa gagamit mo. Naglakad si Brian papunta sa likod ng living room habang hawak ang phone. Nahagip niyan kamera ang mga pinakamahalagang bagay para sa akin. Ang mga photo albums ng yumaong na magulang ko at ang antique pocket watch ng papa ko ay basta-basta na lang itinapon sa loob ng isang maruming karton. Tigil isang paos na boses ang nakawala sa bibig ko. Wala akong pakialam sa mga designer clothes o sa penthouse.
Pero ang mga alalang iniwan ng magulang ko. Ayokong hinahawakan, yon nga maruruming kamay nila. Pero mula sa kamangang ospital, wala akong magawa para pigilan sila. Ang matinding kawalan neng magagawa ang naktulak sa akin sa sukdulan. Tigil ka mo, nakpapatawa ka ba yung mabasura ng mapatay? Nakdadala lang ngang malas sa bago naming bahay. Itatapon ko na to sa basurahan ngayon din. Siguro nahuhumiyaw na sa hukay yung mamagulang mo dahil nagiwan sila ng walang kwentang anak na tulad mo. Oh, pakisabi na lang sa kanila para mapanot nila ang nakakawang pagtatapos ng anak nila sa impyerno. Kasabay ngam gapang iinsulto ni Brian. Naksapawan ang mga malalaswang tawa ng biyenan ko at ni Rina. Kumbinsido silang nadurok na nila ang pagkatao ko, kaya pinatay nila ang video ko. Nang may tuwang-tuwa na click, bumalik ang katahimikan sa kwarto ngang ospital. Niyakap ko ang nanginginig kong balikat sa malamig na kama. Ang frustration na hindi ko man lang maprotektahan ang mga mahahalagang gamit ko ay muntik nang magpabaksak sa mga luha ko. Pero, pilit ko itong pinunasan. Nakagawa silang isang napakalaking pagkakamali. Tinawid nila ang linya papunta sa pinakasagradong teritoryo ko. Nang akmang pipindutin ko na ang nurse call button, nag-vibrate ulit ang phone ko. Tawag yun mula sa trust attorney ko. Hello, Ma'am Diana. Ayos na po ang lahat. Ang pagbutol ng pondo sa mga in-laws ninyo. Ang pag-suspend ng credit cards. At ang pag-freeze sa mga joint accounts ay naisa katuparan na po kaninang 9:00 AM. At may isa pa pong mahalagang report. May natuklasang nakakagulat na katotohanan ang private investigator natin tungkol kay Rina. Pinigilan ko ang pahinga ko habang pinapakinggan ang mababa at seryosong boses ng abogado ko. Habang nakpaparty sila sa kondo ko, hindi nila alam na ang mga yabang ng kanilang tuluyang pagbaksak ay palapit na, nang palapit sa kanila. Ma'am Diana, makinig po kayo ng mabuti. Ang isang taong gulang na batang lalaki na iniluwal ni Rina. Matapos isagawa ang palihim na DNA test ng 18 mga investigador, napatunayan na hindi anak ni Brian. Ang tuluyang hindi inaasahan at nakakagulat na katotohanan yon ang nagpahinga sa akin ng malalim. Minanipula ni Rina si Brian gamit ang anak ng ibang lalaki. Pinalabas niyang tagapakmana ito para lang makahanap ng mayamang pondo para sa buhay niya. At si Brian, naniwala naman ng buong-buo sa kasinungalingang yon. At buong pusong itinapon ako para doon. Ang sobrang kalokohan NH sitwasyon ay naglabas NH tudyong tawa mula sa naninigas kong puso. May mas seryoso pa pong problema. Patuloy NH abogado. Ipinaggakalat ni Brian sa opisina niya na ang luxury condo ninyo at ang mga commercial properties ninyo ay persones niya, assets niya, at kamakailan lang. Sinubukan niyang umutang ng malaking personal loan sa kumpanya. Gamit ang mga property ninyo bilang collateral. Napakalaking tanga! Walang kahit anong legal na paraan para basta-basta na lang niyang magamit ang mga property na tanging nakapangalan sa trust ko bilang collateral. Pero hindi doon nagtapos ang kabaliwan niya. Ma'am Diana, actually, may dinala akong espesyal na tao para makita kayo ngayon. Paparating na po siya diyan sa kwarto ninyo. Eksakto pa kasabi noon ng abogado. Narinig ang isang mahinang kato. Pasok. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang middle-aged na lalaking nakasuot ng high-quality na suit. Pagkakita sa mukha niya, nanlaki ang mga mata ko. Sir Art? Bakit po kayo nandito? Si Arturo. O Sir Art, ang CEO ng kumpanya kung saan nagtatrabaho ang asawa ko. Lumapit ang CEO sa gilid ng kama ko at yumuko ng malalim. Bakas ang matinding pahingingang tawad. Ma'am Diana, sa pagkakataong ito, ang tangan naming empleyado ay nakagawa ng napakalaking perwisyo. Patawad po talaga.
Sobrang nag-alala ako sa kalagayan ninyo. Pero nakahinga ako ng maluwag nang makita kong maayos na kayo. Bakit ang isang CEO ng kumpanya ng asawa ko ay ganito kababa kung humingi ng tawad sa isang ordinaryong may bahay? Ayan ang isa pang pinakamalaki kong sikreto na walang kaalam-alam si Brian. Ang real estate empire na iniwan ng yumaw kong ama ay nagmamay-ari ng ilang premium commercial high-rises sa buong Makati at BGC. Isa sa gayon ay ang naglalakihang skyscraper sa gitna ng Makati na inuupahan ngayon ng kumpanya ni Sir Art bilang corporate headquarters nila. Sa madaling salita, ako ang landlord ng building kung saan nagtatrabaho si Brian. At bukod pa doon, dahil sa mga koneksyon, mula pa noong panahon nagpapako, ang trust fund ko ay isa sa mga majority shareholders sa kumpanya niya. Kung gugustuhin ko, pwede kong legal na hindi i-renew ang lease ng building nila, na pwedeng makiwan sa kumpanya ni Brian na walang headquarters. Hawak ko ang absolute power sa buong buhay corporate niya. Actually po, yung lalaking naknangalang Brian, nakdala ng babae na rin na ang pangalan, pati na ang isang baby sa office lobby kamakailan. Nagyayabang sa lahat na siya daw ang susunod na CEO. Mas malala pa, ininsulto niya kayo ng publiko sa lupeng kumpanya. Ma'am Diana, tinawag niya kayong walang kwenta, baog, at isang nakakawang palamunin na kumukuha lang ng pera mula sa kanya. Sabi ni Sir Art, nakakuyom, ang kmaama, akamaw, sa inis, naninigas ang mukha. Para sa inyo, Ma'am Diana, na aiming highly valued major shareholder at landlord. Ang maganong klaseng panlalait ay hinding-hindi mapapatawad. Hinahanda na namin ang pagterminate sa kanya with cause immediately. Sa eksaktong sandaling yon, parang nananadia. Nagring ng malakas ang phone ko. Sa screen, nakflash ang pangalan ni Brian. Tiningnan ko si Sir Art. Pinindot ko ang answer. At naka-loudspeaker, Oy Diana, anong ginawa mo sa mga credit cards ko lahat ng terminal? Declined. Sobrang napahiya ako sa Land Rover dealership ngayon lang umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Brian sa buong kwarto. Napangiwi ng matindi ang kilay ni Sir Art. Walang kwentang basura, tingin mo ba basta-basta mo na lang pwedeng pakialaman? Ang pera ko, tawagan mo ang bangko at ipa-unblock yan ngayon din kung hindi. Pupunta ako diyan sa ospital para pagbayarin ka. Isang serye na pakawalang hiyang pananakot ang lumabas mula sa speaker. Wala akong pinakitang emosyon sa mukha ko. Nakatitik lang ako sa malamig na screen ng walang kibo. Nang makita ni Brian na hindi ako sumasagot kahit isang salita, mas lalo siyang nabalif. Magsalita ka. Bali sana namatay ka na lang sa operating table na yon. Dadaling ko si Rina para kumain na ingeayan dumakaz. Tiyagain mo yung pakain sa ospital habang buhay mo. Pabigat ka. Wala kang kwenta. Biglang naputol ang tawag. Sa kwartong bumalik sa katahimikan. Nanginginig sa galit si Sir Art. Ma'am Diana, ang ganitong klaseng kawalang hiyaan at pang-abuso ay hindi pwedeng palampasin kahit isang segundo pa. Bukas ngang umaga, pagdating niya sa trabaho, ako mismo ang magsisante sa kanya. Dahan-dahan akong umiling. Hindi, Sir Art. Masyadong magaan kung tatanggalin lang siya sa trabaho. Kailangan niyang maramdaman ang matinding kawalan ng pag-asa kapag gumuho ang buong sahig na inaapakan niya. Kailangan niyang marealise kung gaano kaarogante ang ilusyong ginagalawan niya. Sa napakalinaw na boses, nagbigay akong nakakapangilabot na proposal sa CEO. Bukas na umaga, pupunta rin ako sa headquarters ninyo. Dun mismo sa lobby. Sa harap ng lahat ng katrabaho niya.
Dudurugin ko ang manipis niyang pride, yung mismong bagay na pinakmamalaki niya hanggang sa pinakaugat nito. Sa labas ng bintana, tuluyan nang tumigil ang malamig na ulan. At nagsimula ng sumilip ang matalim na sikat ng araw mula sa maulap. Dumating na ang oras para tuluyan nang ilabas ang nakatago kong kapangyarihan. Kinabukasan, sa ilalim ng asol na kalangitan, kumuha ako ng special 4-hour medical pass mula sa doktor ko at sumakay sa isang itim na luxury car. Ang destinasyon ko ay ang corporate headquarters kung saan nagtatrabaho ang asawa ko, ang malaking skyscraper sa Makati na pag-ari ko. Sa katabing upuan ko, kasama ko si Sir Art. Mukha siyang sobrang tense. Paulit-ulit na pinupunasan ang pawis sa nuniya gamit ang mamahaling panyo. Kalmado ko lang pinanotang pakda ng mga kalsada. Hinahanda ang sarili ko para sa grand finale. Samantala, ginagawa ngayon ni Brian ang isang nakakabaliw na eksena sa maluwag na marble lobby ng corporate building. Ewan ko kung paano, pero nadala niya ang kabit niyang si Rina at ang anak nito sa opisina habang morning rush hour. Nagyayabang siya sa mga dumadating niyang katrabaho at malakas ang boses. Guys, tingnan niyo ang totoong pamilya ko. Si Rina. Bata. Maganda. At binigyan pa ako magandang tagapagmana na nagdadala superior genes ko. Malayo sa walang kwentang asawa ko. 45 years old, na damaged goods na stuck sa hospital dahil sa brain tumor. Isa siyang palamunin na nabubuhay sa pera ko. Ngayon, finalize ko na ang annulment. At bilang lalaking malapit ng mamuno sa kumpanyang to, magsisimula na ang bago at masaya kong buhay. Nang makita ang kalokohan ni Brian ang pagdadala ng kabit sa isang professional corporate lobby na malinaw na HR violation, pandirian siyang tiningnan ng makatrabaho niya at nakbubulungan. Pero sina Brian at Rina, na feeling center of the universe, ay walang pakialam sa paligid. Si Rina, na nakasuot ng designer clothes na binili gamit ang trust fund ko, ay minamalit pa ang mga empleyado doon. Nakakawa talaga ang magiging ex-wife ni Brian. Wala na ng sex appeal. Malubha pa ang sakit. Pabigat pa sa bulsa. Kung ako sa kanya, mahihiya na akong magpakita. Mula ngayon, kami na ni Brian ang mamumuno sa inyo. Kaya masanay na kayo. Ang nakakairitang tawa nila ay umalingaunggaw sa marble lobby. Biglang umikot ng mabilis ang revolving doors sa harap. At pumasok ang isang middle-aged na couple. Hinihingal ang mga magulang ni Brian. Sobrang layo ng hitsura nila kumpara nung nagmamayabang sila sa FaceTime kahapon. Gulo-gulo ang buhok nila. Halos mawalan ng hininga. At mukhang sobrang natataranta. Brian, emergency mula pa kaninang umaga. Ang daming past due notices ang dumating mula sa mga suppliers natin. Tapos may mga kahina-hinalang lalaki na pumunta sa bahay natin sa Nueva Ecija at naniningil ng utang yung 150,000 pesos na monthly check na dapat pumasok ngayong linggo. Hindi pumasok. Anong nangyayari kapag nagpatuloy to? Irerematang bangko ang bahay. At kailangan nating magtago. Tulungan mo kami. Nahaharap sa biglang public humiliation. Napangiti si Brian at naklik ng dila. Mukhang nainis. Ha, anong sinasabi mo? Mapinabayaan ko na yung lahat ng automated banking stuff sa walang kwentang si Diana na yon. Nawala na ba siya sa sarili after ng brain surgery? Di man lang siya makapag-schedulang basic wire transfer. Walang kwenta talaga. Pero wag kayong mag-alala. Ako ang future CEO dito. Hindi ko na nga gagamitin ang petty cash ng kumpanya. Babayaran ko ang mga utang niyo gamit ang umaapaw kong personal na yaman. Habang sinasabi yon, mayabang na inilabas ni Brian ang gold credit card niya at tinawagan ang bangko. Sinusubukang makbayat over the phone.
Hindi pa rin niya tanggap ang mapait na realidad na lahat ng plastic sa wallet niya ay frozen na. At ang balance sa checking account niya ay halos pangkape na lang. Natarantan na ang mabiyenan ko. Pinakpapawisan na si Brian habang nakukunwaring kalmado. At litong-lito, nasiri na at nagsisimula ng mainis. Ang lobby ay naging isang malaking sirkus. Ang mga dumadating na empleyado ay nakatitig lang sa train wreck mula sa malayo. Buisit ano to declined ulit ang card, malamang down ang sistem ng bangko, sigaw ni Brian sa phone niya. Pumitik siya sa isang junior staff na naglalakad. Oy! Pumunta ka sa ATM at kumuha ka. Nyege chesh para sa akin? Halos pagmamayari ko ang building na to. Alam mo ba, yon bakit hindi mo sinusunod ang utos ko? Eksakto nang maksimula siyang sumigaw ng makabali na utos sa mga empleyado. Bumukas ang mabibigat na pinto ng private executive elevator sa likod ng lobby na may mahinang tunog. Lumabas si Siddharth. Namumutla sa matinding galit. At ang eleganteng naglalakat sa tabi niya ay ako. Kahit kalalabas ko lang mula sa surgery. Nakasuot akong malinis at sharp na yet black pantsuit. Naklalakat ng tuwid ang tindah. Pakakita sa pagdating ko. Ang kaninang magulong hangin sa lobby ay biglang naging patay na tahimik. Hindi nakbago ang emosyon sa mukha ko. Nakatitik lang ako sa mga taong gumagawa ng nakakabaliw na eksena. Dahil sa nakaka-intimidat, nakatahimikan. Isa-isang tumabi ang mga empleyado. Parang retsina nag-open ng daan diretso sa akin. Oh! Diana! Tumakas ka sa ospital. Ha, si Brian. Nagumawa ng napakatangang assumption nang makita ako. Ay ngumiti ng mapang-asar. Ano, pumunta ka para huminging tawad dahil ginulo mo ang bank accounts ko at dinala mo pa talaga ang CEO para mamagitan ang drama. Takot na takot kang iwanan ko. No, pero uli na. Kahit lumuhod pa sa harap ng lahat ang isang palamuning tulad mo, hinding-hindi kita mapapatawad. Sa tabi ko, pisikal nang nangingini ang katawan ni Sir Art sa galit dahil sa narinig niyang mga kabobohan. Pero dahan-dahan kong itinaas ang kamay ko para pigilan siya. Biniyan ko ng tingin na kasing lamig ng yelo si Brian. Diretso, sa mga mata niya. Ngayon, babasagin natin ang sahig ng manipis mong yabang. Nang pira-piraso, sa gitna ng malawak na marble lobby. Sa ilalim ng tingin ng dose-dose ng empleyado. Nakatayo si Brian sa harap ko. May pangit at mapanlokong ngiti. Diana, sinadya mo talagang dalhin ang CEO dito para makmakaawa para sa kasal natin. Hahuli na. Nandiyan na si Rina. Ang pinakamagandang babae na may tagapakman ng dugo ko. Lumuhod ka rito at i-unblock mo ang bank cards ko. Kung gagawin mo yon, baka bigyan pa kitang barya para sa alimony mo. Sa tabi ni Brian. Hinikpitan ni Rina ang kapit sa imported handbag niya at tumawa ng asar. Diana, hindi ko alam na ganun ka pala kapatetik para kalatkarin ang sarili mo hanggang dito. Pero akin na si Brian ng buong-buo. Ibigay mo na ang lahat ng natitira mong prabilang danyos ngayon din. At lumayas ka na sa maganda, naming buhay forever. Sa likod nila, lumapit ang manggabiyenan ko na kanina lang ay takot na takot sa mga naniningil ngang utang. Nanlalaki ang mga mata. Diana, ang kapalang mukha mong putulin, ang monthly allowance namin, ano bang problema? Mo maglabas ka ang 15 million pesos in cash para sa min ang gayon din, wala ka talagang kwenta. Puro kamalas, bilisan mo bago kami siray ng mga loan sharks. Isang seryeng hindi maisip na pagiging makasarili at balih na demands ang pinagbabaril ng apat na yon. Dose-dose ng empleyado sa paligid ang napigil ang hininga. Hindi makapagsalita. Nangining ang lahat nang makita ang tindi, ng kakapalan ng muhang pamilyang to.
Kahit kanon, hindi man lang nakbago ang ekspresyon ko. Tiningnan ko lang sila nang may tinging kasing lamig at kasing linaw ng yellow. Nananatiling tahimik. Hindi galit o lungkot, kundi walang hanggang pakaawa kung gaano katanga pwedeng maging ang mga tao. Ang tahimik na kumalat sa puso ko. Ang kakaiba kong pananahimik ay inisip nilang panalo sila. Mas lalo pang lumakas ang loop ni Brian at nagsimulang sumigaw ng napakalakas na umalingaw-ngaw sa mataas na kisame. Hoy, makinig kayong lahat, ang babaeng to ay isang walang kwentang palamunin na nabuhay ng masarap gamit ang pinahirapan kong sahot sa loop ng 15 years, isang damaged goods na hindi man lang makaanak. Tapos, engine bumaksak dahil sa brain tumor. Ngayon, itatapon ko na ang basurang to forever. At bubuo ng bagong pamilya kasama si Rina. At bilang susunod na pinuno ng kumpanyang to, ako ang lalaking mamumuno sa inyong lahat, eksakto pagkatapos ni Bali. Na deklarasyong yon sa lobby. Si Sir Art, na nakpipigil na, galit hanggang sa manginig ang buong katawan niya, ay umabot na sa kanyang absolute limit. Tama na, umalingaw-ngaw ang kulok na sigaw ni Sir Art na parang kitlat. Tinamaan ng nakakapanindig balahip na pressure na yon. Napaatras si Brian sa gulat. Agad nanigas si Rina at ang mabiyenan ko. Ang mga empleyado sa palihid ay nagulat sa biglang pagsabog ni galit mula sa kadalasang kalmadong CEO nila. Sir Art. Anong problema? Sinabi ko lang naman yung malupit na katotohanan sa baliw kong ex-wife. Sinubukan pang idepensa ni Brian ang sarili niya nang may pilit na ngiti, pero malupit siyang pinutol ni Sir Art. Pinandilatan si Brian ng parang demonyo. Ikaw, wala kang kaalam-alam kung sino ang kinakausap mo. Palamunin basura ang kapal ngang mukha mong magsalita ngang ganyang kawalang hiyaan at pambabastos, huminga ng malalim si Sir Art at sa harap ng buong lobby. In-announce niya ang isang katotohanang walang sinuman ang nakapredik. Makinig kayong lahat. Si Ma'am Diana na nakatayo rito ay hindi lang isang ordinaryong may bahay. Siya ang legal na may-ari ng buong corporate skyscraper na to. Siya ang landlord natin. Sa sandaling lumabas ang mga salitang yon, parang naging vacuum ang hangin sa lobby. Dahan-dahang nawalan ng kulay ang mukha ni Brian. Naging kasing putlangan abo. Ang panga ni Rina at namgabiyenan ko ay bumaksak. Hindi nila maproseso ang ibig sabihin ng sinabi ng CEO. Hindi lang yon. Nagpatuloy si Sir Art. Ang family trust ni Ma'am Diana ang tuloy-tuloy na nagbibigay sa atin ng napakalaking financial backing. Siya ang pangunahin nating benefactor at ang majority shareholder natin, sa madaling salita. Ang mismong kaligtasan ng kumpanyang to ay nakadepende sa isang desisyon ni Ma'am Diana. Sa harap ng kagalang-galang na si Ma'am Diana, ang kapal ng mukha mo na isa lamang mid-level at madaling palitan na empleyado. Na-insultuhin siya at tawaging walang kwentang palamunin, ito ay isang hindi mapapatawad at matinding kaso ng gross misconduct. Nakaharap sa isang realidad na masyadong nakakagulat para ay proses. Bumigay ang mga tuhod ni Brian. Sinubukan niyang sumagot gamit ang nanginginig na boses. Sir, nagpapatawa po ba kayo? Si Diana ang may-ari ang building na to, major shareholder. Impossible, isa lang siyang kawawang asawa na nabubuhay sa sahod ko. Ako ang nagbabayad na renta buwan-buwan para makatira siya sa luxury condo na yon. Sir Art, baka nauto na kayo sa mga kasinungalingan ng baliw na babaeng yan? Pakarinig sa nakakawa at nakakatawang depensa ni Brian. Sa wakas, ibinuka ko ang bibig ko. Ang kalmado at matigas kong boses ay humiwa sa tensyonadong hangin. Brian, isa ka talagang hopelessly stupid at nakakawang lalaki. Pakarinig sa malamig kong salita. Tiningnan ako ni Brian nang may mukha na puno ng matinding takot.
Ang kapangyarihan na itinago ko ng 12 years para protektahan ang manipis niyang ego. Ay, pinalitan na ang buong script. Ang hindi mapabulaan ng katotohanan na inilantat ni Sir Art ay nag-iwan sa malawak na lobby ng isang nakakabinging katahimikan. Dose-dose ng empleyado na papasok sa trabaho ay naging saksi na ang mayabang nilang katrabaho ay isang walang kapantay na tanga. Diya na imposibleng sa iyo tong building na to hindi ubra sakin ang nga pananakot mo ako ang nakbabayat ng renta sigaw ni Brian. Pawis na kasing laking ngeng butil ngeng mais ang tumutulo sa niya. Pilit tinatanggihan ng pride niya ang realidad na ang asawang lagi niyang minamaliit ay isang multimilyonarya na siyang humahawak sa lik niya. Napanatili ko ang malamig kong katahimikan. Para sa kanya, iyon na ang pinaka-nakakatakot na kumpirmasyon. Brian, anong ibig sabihin nito kay Diana? Ang building na to malakas na inugani rin na ang braso ni Brian. Matinis at natataranta ang boses. Joke ba to? Di ba sabi mo ikaw, ang mayamang future CEO nang ako kasakin na kukunin mo ang lahat ng yaman ng baok na babaeng yan para bigyan ako ng magandang buhay. Tumahimik ka? Tumahimik ka? Arina malito. Diana. Paniguradong ninakaw mo ang pera ko at sinuhulan mo ang CEO. Mapanlin lang kang palamunin ka ididemanda kita. Akma palang ipagpapatuloy ni Brian ang panunumbat niya. Nang marinig ang kalmadong tunog ng leather shoes mula sa entrance ng lobby, ang personal trust attorney ko. Kumuha siya nilang makakapal na legal documents mula sa briefcase niya at malamig na ibinagsak sa coffee table sa harap ni Brian. Mr. Brian, hindi ko papayagang patuloy mong siraan ang kliyente kong si Ma'am Diana ng mawalang besang paratang. Ito ang mga kopya ng titulo ng mga property na pagari ng trust ni Ma'am Diana. At ang pruweba na binilingeng cash, ang tsondo sa BGC na tinitirhan mo ngayon. Lahat yan ay binili gamit ang personal na yaman ni Ma'am Diana na nakuha niya bago pa kayo ikasal. Ang pangalan mo sa titulo ay dekorasyon lang. Ang nakakatakot na boses ng abogado ay naktulak kay Brian na hablutin ang mga papel gamit ang nanginginig na mga kamay. Habang sinusurining nga mata niya ang malinaw na legal na katotohanan na nakasulat doon. Parang sinipsip ang lahat ng hangin sa baga niya. Dumulas ang dokumento mula sa mga daliri niya. At tuluyan siyang bumaksak sa marble floor. Tiningnan ko siya pababa. Ang boses na mas malamig pa sa hangin ng Marso ay umulan sa kanya. Brian, ang rentang akala mo ay binabayaran mo buwan-buwan. Ang tailored suit na suit mo ngayon. Ang prang winawaldas niyo ni Rina sa kakainom gabi-gabi sa luxury hotel bars. Lahat yon ay pera ko na patago kong inililipat mula sa personal trust ko papunta sa joint checking account natin para lang hindi masaktan ang pride mo. Ang totoo mong sahod sa corporate ay halos minimum wage lang kung ikukumpara sa passive income na kinikita ko buwan-buwan. Pakarinig sa malamig kong pag-amin. Nakatitik sa akin si Brian gamit ang mga matang blanco at patay. So, na-decline ang credit cards ko dahil. Siyempre. Dahil sa akin. Pinutol ko ng buong-buo ang lahat ng pondo mula sa accounts ko, kaya yung mga platinum cards mo ngayon. Basura na lang. Ang cash na nasa pangalan mo ngayon ay wala pang 1,000 panigurado. Bibili ng family SUV, in cash sobrang nakakatawa. Pakarinig sa masalitang yon. Sumiga ng hysterical ang biyenan ko. Teka lang so. Ang nakbayat ng 15 milyon na utang sa negosyo namin nung muntik na kaming bumaksak, ang nakpapadala nga 150,000 pesos buwan-buwan sa bank account namin sa Nueva Ecija. Hindi ang magaling naming anak na si Brian ikaw. Sabihanan ko na lumapit na nanlalaki ang mga mata. Ngumiti ako ng malamig at tumango. Tama. Ang babaeng lagi niyong ini-insulto na walang kwenta. Palamunin.
At damaged goods ay ang mismong nagbibigay ng buhay sa inyo sa pinansyal. Pero kapon, pilit, niyong pinutol ang relasyon niyo. Sa akin, di ba kaya cancelled for good na ang buwan-buwan niyong allowance? Pakiusapan niyo na lang yang pride and joy ninyong anak para bayaran ang naglalakihang utang sa mga collection agencies na paparating na ngayon mismo sa bahay ninyo, namutla na parang patay, ang mga biyenan ko. Hinahabol ng mananiningil ng utang. Harang nasa bankruptcy at foreclosure. Ang kayabangan na pinakita, nila kanina lang, ay nawala na parang bula, impossible hindi. To pwede mangyari Brian, sabi mo elite ka at sobrang yaman, kaya nga ikaw ang pinili ko. Ang isang lalaking walang pera at baon sa utang ay walang kwenta para sakin. Hysterical na hinawakan ni Rina si Brian sa Cavallo. Pumalya ng buo ang plano niya. Ang intensyon niyang manghuling mayamang executive ay nagresulta lang sa pakuha niya ng isang walang kwenta. Umayabang na lalaki na walang kahit isang kusing sa pangalan niya. Rina, kumalma ka, hindi ko rin to alam, niloko akong babaeng yan, ako ang biktima rito. Ang makita ang 3 taong nag-away-away ng ganyan ay pinapanot ng mga empleyado ng may malamig at nandidiring mga mata. Pero ang impyerno nila ay nagsisimula pa lang. Ang pinakamalaking bomba na hinanda ko ay hindi pa sumasabog. Nakatinginan kami ngang abogado ko at marahan akong tumango. Kumuha ang abogado ng isang nakasiyal na brown envelope mula sa briefcase niya. Rina, alam ko naman na isa kang homewrecker na lumapit lang kay Brian para sa wallet niya. Sabi ko, pero malaki rin ang kasinungalingan mo kay Brian. Diba? Pakarinig sa kasing lamig yelong masalita ko. Tuluyang tumigil ang pahwawala ni Rina. Nawalan agad ng kulay ang mukha niya. Ano-anong kasinungalingan ang sinasabi mo, mahal ko talaga si Brian. At pinigyan ko pa. Siya ne cute na anak, isang bagay na hindi kailanman magagawa, ne kisang baok na tulad mo. Diana, wag kang magbato, walang kwentang paratang, desperado niyang sinusubukang itago ang sobrang panik niya. Tiningnan ko lang ang abogado ko ng tahimik. Nakuha niya ang kuwe ko. Dahan-dahang pinunit ng abogado ang seal ng envelope at nilabas ang isang official laboratory report. Miss Rina, yung 1 taong gulang na batang lalaki na inaklaim mong tagapakmana ni Mr. Brian, kahapon po, pinalabas namin ang resulta ng palihim na DNA test sa pamamagitan ng private investigative agency natin. Ang naging resulta matapos ikumpar ang DNA profile ni Mr. Brian na nasubmit sa HR natin para sa health insurance. At ang DNA sample ang bata. Nang lumabas ang matatalim na salitang yon, napatalon ang katawan ni Brian at tinakpan ni Rina ang mukha niya gamit ang 2 kamay. Hindi makahinga, para diretso na sa punkto. Malupit na inannounce ng abogado. Walang kahit anong biological relationship na nahanap sa pagitan ng bata at ni Mr. Brian. Ang probability ng paternity ay 0%. Anak siya nga ibang lalaki. Umalinggang nga ang kalmadong announcement ng abogado sa tahimik na marble floor. Along nanlaki ang mga mata ni Brian. Pabalik-balik na nakatingin kay Rina at sa baby sa stroller na parang nakakakita ng multo. Oy! Rina, imposibleng mangyari. Yan. Di ba anong ibig sabihin nito, hindi ba anak natin siya ang precious kong tagapakmana? Ang malaking perang ibinigay ko sayo buwan-buwan para sa gatas. Pambata. At mga design na peus mo. Para saan yon lahat, sumagot ka? Rina, samga, desperadong sigaw ni Brian. Narealize ni Rina na sarado na ang magatakasan niya. Agad siyang bumitaw sa pasweet na acting niya. Tiningnan niya si Brian ng may pakmamaliit at nangutya.
Superior genes, wag kang tanga, tingin mo ba talaga itatali ko ang sarili ko sa isang mid-level corporate employee na ang liit ng sahot at walang kwenta? Ang batang ito ay anak ko mula sa VIP club promoter kung saan ako nag-waitress dati. Pero iniwan niya ako nung na-bankrupt siya. Kaya niloko kita. Obsessed ka sa akin at nag-feeling ka pa na milyonaryong CEO. Kaya ginamit kitang convenient na ATM, pakarinig sa ganun kalupit na katotohanan mula sa bibig ni Rina. Napaluhot si Brian at hinawakan ang ulo niya. Besides, dura pa ni Hina. Tinagalan ko lang naman ang ugali mo kasi panayabang mo na mayaman ka, yun pala. Isa ka lang nakakaawang lalaking nagfe-feeling gamit ang trust fund ni Diana. Ang arogante mong ugali ay palagi akong diring-diri, ibalik mo ang manasayang kong taon. Walang kwentang lalaki. Ang walang awang panlalait ni Rina ay tuluyang dumurok sa mga natitirang piraso nga pride ni Brian. Akala niya nabubuhay siya sa luho. Minamaliit ang asawa niya habang pinagyayabang ang maganda niyang kabit at ang anak niya. Ang totoo, ginagamit lang pala siya bilang mababang instrumento ng kabit niya. At sa loob ng isang taon, pinopondohan niya ang anak ng ibang tao gamit ang pera ng asawa niya. Niloko ako ng babaeng to. Ginastos ko ang pera ko para sa anak ng iba. Pinakpalit ko si Diana. Kinuha ko ang napakalaking utang ng magulang ko. At nawala sa akin ang lahat. Bumaksak si Brian sa malamig na sahig at naglabas ng nakakaawang iyak. Sa likod niya, halos himatayin ang magabiyenan ko. Sila rin. Tuluyang nawasak ng malaman na ang paborito nilang anak ay wala palang pera. At ang sanggol na akala nilang apo ay isang estranghero. Kalmado ko lang pinanut ang tragic at parang impirnong eksena mula sa mga empleyadong nakapalihid. Nakakarinig ng ambulong ang pandidiri at pangaasar. Dasurf niya yan. Pero, hindi pa tapos ang pahihiganti ko. Ang mainsultong ibinabato nila sa akin. At ang kasalanan nilang subukang babuyin ang puntot ng mga magulang ko. Ay hindi mababayaran ng ganito lang? Sir Art, binasak ko ang mahabang katahimikan. Matikas ang boses ko. Inayos ang CEO ang pagtayo niya. Yes. Ma'am Diana, kahit anong utos niyo po, gagawin ko agad. Gawin mo na ang parusan natin na yun sa plano. Parang hinihintay lang ang mga salitang yon. Tumango ng malalim si Sir Art. At sa harap, lahat, empleyado. Ibinagsak niya ang pinakamalupit na parusa mula sa kumpanya. Brian. Simula sa oras na ito, terminated with cause ka na immediately. Gumawa kang matinding corporate fraud dahil sa pag-claim mo sa mga commercial assets na pag-ari ni Ma'am Diana, ang landlord at majority shareholder natin, bilang personal collateral mo para makakuha ng illegal na company. Luan, attempted fraud yan. Bukod pa diyan, natuklasan ng internal audit ang mga past cases mo ng pag-embezzle ng company expense accounts. Naibigay na namin ang maebidensya sa PNP. Terminated with cause. Fraud. Police. Ang mga mabibigat at nakakatakot na salitang yon ay tuluyang nakwasak sa mukha ni Brian. Napaatras siya at nagsimulang umiling ng mabilis. Sir Art? Nagbibiro lang kayo. Di ba fired police? Imposible, Diana, oy. Diana. Magsalita ka naman, di ba 15 years tayong kasal? Mali ako. Ikaw ang pinakamagandang asawa, iwan ko na tong walang kwentang babay at ang anak ng iba ngayon din, please. Wag, niyo, namang gawin to sakin. Ang lalaking kanina lang ay minamalit ako bilang palamunin ay gumagapang na ngayon sa mga designer heels ko. Pilit na inaabot ang kamay ko sa desperasyon. Malamig akong umatras. Umiwas sa maruming kamay niya at pinanatili ang walang emosyong katahimikan. Ang malamig kong titig
ay nudging death sentence. Mas malupit pa kaysa sa kahit anong sigaw. Dahil naintimidat sa matindi kong pananahimik. Umiyak si Brian at umatras. Pagkakita sa ganoong nakakahiyang eksena, si Rina ang unang nagsubok iligtas ang sarili niya. Sinubukan niyang lumayo sa walang parang scammer. At nagsimulang sumiga. Huwag kayong magbiro, ginagawa niyo ba akong kasapwat, ikaw ang nagloko sakin. Nagpanggap na mayamang CEO, wala kang prang basura ka, Diana. Inosente ako, niloko akong lalaking to, biktima lang ako. Nagpapatawa ka ba? Ikaw na ahas ka, sigaw ni Brian. Nawala na ang natitirang bait niya. Bumangon siya na may mapupulang mata na parang ligaw na hayop at inambahan si Rina. Ikaw ang lumandi sa akin. Nagloko na ako ang toga pagmona. At kinotongan ako ng 1 taon. Dahil sa'yo nawala ang asawa ko. Trabaho ko. At pera ko, papatayin kita. Bitawan mo ko, ilayo niyo. Sakin ang baliw na to. Sa gitna ng magandang corporate lobby. 2 taon na nangakong magmamahalan forever ang nakakalmutan sa mukha. Nagsasabunutan. At nagaway na parang mga hayop. Mas malala. Pati mabiyanan ko ay nakisali sa away at sinasampal si Brian. Tanga kang anak ka, dahil sa'yo. Kukunin ng bangko ang bahay namin. Sinira mo ang buhay ng magulang mo. Paano mo ayusin to? Mga sigaw at iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw sa lobby. 12 ng empleyado ang nakatitik lang sa absurd at basurang eksena ng may malalamig na mata. Walang kahit isang tao ang tumulong. Huminga ako ng malalim. Tinanggalan ng lahat ng kasinungalingan at kayabangan. Hinihila nila ang isa't isa pababa sa hukay dahil sa sarili nilang mga kamay. Pero, isang hindi inaasahang tao ang biglang lumitaw. At nagbigay ng finishing touch sa magulong drama. Umikot ang malaking revolving doors. At pumasok ang isang mayabang na lalaking nakasuot ng malaking gold chain at masikip na designer shirt. Sinusundan siya ng 2 malalaki at matitikas na tauhan. Pagkakita niya sa mukha ni Rina sa gitna ng way, nagpakawala siya ng demonyong tawa. Oh! Nandito ka lang pala. Ang dali mo lang mahanap kasi panay ang yabang mo sa Instagram na nakabingwit kang ang mayamang CEO at nakatira sa Chondo sa BGC. Mukhang nag-enjoy ka sa pag-playhouse mo. Yung utang mo sa club ko pati yung personal mong utang sa mga pautang ko ay abot ng 5 milyon pesos. Naghihintay ako ng tahimik kasi sabi mo nakahanap kang ang mayamang tanga na magbabayad. Ngayon, oras na para magbayad. Nang buo. Pakakita sa mukhang lalaki. Namutla si Rina na parang bangkay at napaupo sa sahig. Yun pala. Yung lalaking yon ay si Kiko. Ang totoong tatay ng baby at isang lalaking malakas ang koneksyon sa Maloan Sharks. At hinanap siya nito para singilin sa napakalaking utang na tinakbuhan niya. 5 million na utang, Rina. Anong ibig sabihin nito, utal-utal na sigaw ni Brian. Sakto namang tuluyang hinimatay ang biyenan ko dahil sa stress. Narinig na ang malakas na wangwang ng pulis sa labas ng building. Paparating para hilahin sila, lalo pababa sa impyerno. Ang pula at asul na ilaw ang mga mobila ay nakakasilaw mula sa glass lobby doors. Pumasok ang ilang pulis ng may seryosong nga mukha. Ang malamig na hangin ng Marso ay humihip mula sa mga pinto. Agad na pinalibutan ng mga pulis si Brian, na nakahandusay sa sahi habang nakatitis sa mga tauhan ni Kiko. Brian, nakatanggap kami ng reklamo mula kay CEO Arturo at sa HR. Sasama ka sa amin sa presinto para sa kasong corporate embezzlement at attempted fraud. Pagkarinig sa mga matitigas na salitang ng pulis, tuluyang nagpanik si Brian at nagsimulang pumalag. Pilit nila labanan habang pinipusasan nila ang mga kamay niya sa likod. Hindi na set up ako, niloko akong babaeng to na si Rina, hindi ako mayamang CEO, isa lang akong ordinaryong empleyado, lahat ng pera. Asawa kong si Diana ang mayari ako,
Ang palamunin bitawan ni Yoko, asa wakas. Sa harap ngang lahat ng katrabaho niya. Umamin si Brian na siya ang palamunin. Sumisigo ang mga nakakawa at nakakahiyang pag-amin habang dinig na dinig ang klik ng malamig na bakal sa mga pulso niya. Si Reyna rin. Wala nang matakasan dahil hinarangan ni Kiko at ng mga goons niya. Ay nangingini sa sahi. Teka lang. Kiko, wala akong 5 milyon, tama Brian? Ikaw ang magbabayad para sakin bilang danyos sa pagloko mo, sakin bayaran mo to. Walang kwentang lalaki, kahit pinupusasan na si Brian. Nakpalitan pa rin sila ng maiksing insulto at nagtuturuan. Kalmado ko lang pinanut ang tragik na eksenang yon, tapos si Brian. Nahawa ngang 2 pulis. Tiningnan ako ng may mapupulang mata at sumigaw. Parang ako na lang ang last lifeline niya. Diana, please? Pakiusapan mo si Sir Art na i-drop. Yung kaso di ba 15 years? Tayong kasal hindi pa na-file ang annulment papers. Natin legal na asawa mo pa rin ako. Yung kalahati ng malaking yaman mo ay dapat na akin kapag nahiwalay tayo. Gamitin mo ang kalahati para burahin lahat ng pagkakamali ko. Please? Kalahating ang yaman ko. Sobrang kapal talaga ng mukha niya. Binabago niya agad ang script the moment na pumasok ang batas. Sa matinding pandidiri. Dahan-dahan akong umiling. Brian. Isa ka talagang hopelessly stupid. Humiwa ang malamig kong boses sa maingay na lobby. Pagkatapos mong pilitin akong pumirma sa mga papel sa ospital, masayang-masaya kang dumiretso agad sa lawyer mo para i-file. Di ba nasikaso ng abogado ko na mapabilis ang pagpirma ng judge dahil waived lahat ng properties mo roon? Ang final annulment decree at property separation ay pirmado na at nasa kamay ko na. Legal na tayong mag-estrangerong gayon. At besides, lahat ng yaman ko ay premarital assets na nakaprotect sa isang ironclad trust. Wala kang kahit anong karapatan sa ni isang sentimo ko. Tuluyang nawala ang huling sinangang pag-asa sa mukha ni Brian. Pero, ang ultimate checkmate na hinanda ko para sa kanya ay hindi lang ito. Tumango ako ng bahaya sa abogado ko. Kamadong lumapit ang abogado at iniroll out ang huling dokumento sa mukha ni Brian. Mr. Brian, tungkol sa 15 milyon pesos na business loan ng mga magulang mo 5 taon na ang nakalipas na hindi nila mabayaran. Totoong sinabi ni Ma'am Diana na binayaran niya yon, pero para mas malinaw, binili ng real estate company ni Ma'am Diana ang utang mula sa collection agency. Pagkarinig sa sinabi ng abogado. Muling nanginig ang mabiyenan ko. 5 taon na ang nakakalipas. Nung nalulunod kayo sa utang. May pinapirmahan ako sa iyong ilang dokumento na ang sabi ko ay para sa pag-open ng joint account. Naalala mo mahinahong kong tanong. Ikaw, na hindi man lang nakbasa kung ano yon, ay mayabang lang na pumirma para lang mag-feeling magaling ka? Isa sa mga dokumentong yon ay isang legally binding contract na ginagawa kang primary co-signer para sa utang ng mamagulang mo na pag-ari na ngayon ng kumpanya ko. Tinitigan ko ng diretso sa mga mata si Brian at idineklara ang huling sentensya ng walang kahit anong awa. Ang 15 milyon pesos na utang ng mamagulang mo. Kasama ang penalty fees at legal damages dahil sa malinaw mong pang-anggaliwa at financial abuse. Bilang, cozy nga. Dinademand kong bayaran mo ng buo ngayon din. Kung hindi mo kayang magbayad sa loob ang 1 linggo. Iraramatang ang kumpanya ko ang bahay at lupa ng mamagulang mo sa Nueva Ecija. Palalayasin sila. At mapupunta kayo sa habang buhay na impyerno ngang walang humpay na paniningil ng utang. Na kahit mag-file pa kayo ng bankruptcy, ay hinding-hindi mabubura. Napakalaking legal na utang. Inaresto ng pulis para sa corporate fraud. Tinraidor ngang kabit niya. At tuluyang nasira ang buhay ng magulang niya.
Nang ma-realize ang absolute checkmate na kinalalayan niya, hindi na makapagsalita si Brian. Bumubuka-sara na lang ang bibig niya na parang isdang nawalan ng tubig. Tapos umikot ang nga mata niya at tuluyang nawalan ng malay sa kamay ng mga pulis. Si Rina rin ay marahas na hinawakan ni Kiko sa braso. Hysterical na sumigaw sa takot si Rina dahil puwersahan siyang pagtatrabahuin sa pinakamababang underground clubs ni Kiko para bayaran ang 5 milyon pesos na utang niya. Ang nga biyenan ko. Dahil hindi matanggap ang realidad na dahil sa kayabangan nila ay mawawalan sila ng bahay. Umiyak ng malakas sa sahig. Ang bayad para sa 15 years na komportableng pamumuhay dahil sa kabaitan ko. At ang pangmamaliit sa akin bilang walang kwentang babay ay nabayaran na ng buo. Hinila na si Brian ng marahas ng mapulis palabas papunta sa mobile. Bitawan niyo ko na set up ako diya na tulungan mo ko gagawin ko lahat. Ang mawalang hiyang sigaw ni Brian ay umalingaw-ngaw sa malamig na hangin ng Marso. Wala na akong natitirang enerhiya para magalit. Isang malalim na pagsisisi. Nalang na sinayang ko ang 16 years ng buhay ko sa isang duwag at nakakaawang lalaki ang dumaan sa puso ko. Dahil siguro hindi matanggap ang pananahimik ko. Mas malakas na sumigaw si Brian. Nakmamakaawa na sa mga katrabaho niya. Hoy, tulungan niyo ko, Senior VP. Ako rito na set up akong babaeng to, pigilan niyo yung nga pulis. Pero ang sumagot lang sa desperadong pakiusap niya ay nakakansultong ngiti at malamig na titig. Isang senior director ang hindi na napigilan ang sarili. VP, wag kang magpatawa, yung Rolex at designer suits na pinakmamalaki mo araw-araw ay binili gamit ang pera ni Ma'am Diana. Tapos sa opisina wala ka namang kwentang magtrabaho. Lahat kami tinatawag kang feeling rot scammer kapag nakatalikod ka da surf mo yan. Enjoy ka diyan sa kulungan. Brian, tuluyang nayurakan ang manipis na pride ni Brian dahil sa mga salita nga mismong nga kasamahan niya. Dahan-dahan akong lumapit kay Brian na hawak ng nga pulis sa may pintuan. Napansin niya ang anino ko at inangat ang mukhang basang-basang ang luha. Diana, tutulungan mo ba ko? Hindi. Brian, siyempre hindi. Pumunta lang ako para tuluyang magpaalam. Sabi ko. Mapanganib ang pakalambing ng boses ko. Yung mainiisip mong nawala sa iyo ngayon ang toto. Simula pa lang, wala sa mga ngayon ang naging sa iyo. Ang building na to. Yung chondo. Yung title mo. Yung pera. Lahat yon ilusyon lang. Napinondohan ko dahil sa maling pag-akala. Pakiramdam mo dati. Ikaw na ang hari. Pero ang toto, isa ka lang nakakawang pupit na sumasayaw sa ibabaw ng pera ko. Nanlaki ang mamata ni Brian sa matinding takot. Tinawag mo akong damaged goods. Diba? Pero sino sa atin ang talagang sira, ikaw? Na sumisip-sip ngang buhay sa iba. Sinusuklian ang kabaitan ng kalupitan. At namumuhay sa patong-patong na kasinungalingan. Ikaw ang totoong walang kwenta. Ang eviction notice para sa bahay ng mamagulang mo sa Nueva Ecija ay ipinadala na. Pag-isipan mo ang bawat pangiinsultong ibinato mo sa akin habang buhay mong pinagdudusahan sa kulungan. Pagkatapos kong sabihin yon, tinalikuran ko na siya. Puwersahang ipinasok ng mapulis si Brian sa likod ng poliskar. Ang malakas na pagsarang ng pintong sasakyan ay umalingaw-ngaw sa kalsada ng Makati. Ito na ang tuluyang pagtatapos ng 15 years kong pasensya. Pero, nakakapokto ko. Ang payapa-payapang puso ko. Matapos makasurvive sa brain surgery at makabalik mula sa binhit ng kamatayan. Wala na akong natitirang emosyon na sasayangin para sa mga taong tulad nila. Lumapit sa akin si Sir Art. Ma'am Diana, napakahirap po siguro ngang pinagdaanan niyo. Ang magaganyang klaseng walang hiyang tao
ay siguradong paparusahan ng hustisya. Mula ngayon, unahin niyo na po ang kalusugan niyo at kapayapaan nag-iisip, pagkarinig sa mainit na salita ng CEO. Tuluyan na rin akong nakangiti ng toto, ilang buwan na ang lumipas. Nawala na ang lamig ng Marso. At pumasok na ang mainit at maaraw na buwan ng Mayo. Sobrang handa na pakaling nasukat ko sa surgery. Walang kahit anong side effects. Mas malinaw ang isip ko ngayon kaysa dati at nararamdaman kong may bagong lakas na dumadaloy sa katawan ko. Nakatayo ako ngayon sa balcony ng luxury penthouse ko. In-enjoy ang tahimik na hapon na may mahinang simoy ng hangin. Sa mesa ay may mamahaling tsa at pastries. Ito ang totoong buhay ko. Ang buhay na pinigilan ko ang 15 years para lang maprotektahan ang ego ng isang tangang lalaki. Samantala, isang hindi maisip na napakalagim. Nakatapusan ang nahihintay para sa mga nanloko sa akin. Ang ex-husband kong si Brian ay nakasuhan ng corporate embezzlement at attempted fraud dahil wala siyang pambayad sa magaling na abogado. Mabilis siyang nasentensyahan at nakulong sa city jail. Sa ngayon, namumuhay siya sa isang masikip, malupit, at malamig na kulungan. Ang mga tailored suits na suot niya dati ay pinalitan ng murang orange na damit ng preso. Ang dating laging nakawax niyang buho ay kalbo na, ayon sa abogado ko. Panay ang iyak ni Brian sa loop. Nakmamakaawa na tulungan ko siya. At sa mga nakakahiyang pakiusap niya, tinatawanan lang siya ng magwardiya. At higit pa diyan, o ang napakalaking utang niya sa kumpanya ko ay patuloy na nagpapabigat sa kanya. Kahit pa makalabas siya ang kulungan balang araw. Ang naghihintay sa kanya ay habang buhay, nakaltas sa sahot, sirang credit score, at ang habang buhay na marka ng pagiging isang convicted felon. Ang dating best friend kong si Rina ay humantong din sa mas malalapang sitwasyon. Para mabayaran ang 5 milyon pesos na utang niya sa loan shark na si Kiko. Persahan siyang pinaktatrabaho, habi-habi sa pinakasyadi at delikadong underground clubs. Ang ganda at kabataan na pinakmamalaki niya ay mabilis na kumupas dahil sa stress at pagod sa bago niyang buhay. Ang mga designer bags na pinagyayabang niya ay sinamna na lahat ni Kiko. Ang natira na lang sa kanya ay isang maruming paupahang kwarto at kawalan ng pag-asa na hindi na niya matatakasan. Ang sanggol na kinilala ni Kiko ng legal ay ipinasok sa DSWD. Si Rina, na ginamit ang isang bata para lang makapera, ay tuluyang sumira sa sarili niyang buhay. Pero ang pinakanakakaawa ay ang mga magulang ni Brian, dahil niremata na NGM abogado ko ang bahay at lupa nila sa Nueva Ecija. Sa ngayon, nakatira na lang sila sa isang maliit na squatter area sa gilid ng probinsya. Pinipilit ang matatanda na nilang katawan na magtrabaho ngang minimum wage para lang makakain. Ang biyenan kong nang insulto sa akin na damaged goods. Ngayon ay umubos na karaw sa pagkakuskos ng makasakih ng iba. Ang katotohanan na ang paborito nilang anak ay isa na lang walang perang kriminal ay tuluyang nagwasak sa pride nila. Dahan-dahan kong ibinaba ang tiyakop ko kahit anong klaseng impyerno man ang nararanasan nila ngayon. Hindi na mananahimik ang puso ko para maawa. Nagjing mabuti at mapagpasensya. Ako sa loob ng 15 years, sila ang mismong sumira sa kabaitang yon dahil sa sarili nilang kakapalan ng muha. Eksakto naman. May nag-pop na message sa iPhone ko mula kay Sir Art Ma'am Diana tungkol po sa paparating na commercial renovations para sa building. May maganda kaming proposal at dahil sa suporta ninyo, nag-record-breaking po ang profits ng kumpanya natin. Pwede po ba tayong mag-celebrate na lunch sa Antonio's this weekend? Umiti ako at nag-reply ng mayos.
Ang manakapaligid na lang sa akin ngayon ay magataong toto at nirerespeto ako. Sa pamamagitan ng pamumuhay ng toto. Nakamit ko na rin sa wakas ang totoong kaligayahan. Pagtingin ko sa labas na bintana. Nakita ko ang logo ng kumpanya ko na nakatayo ng may pagmamalaki sa ibabaw ng skyscraper sa Makati. Ang kapangyarihang itinago ko para kay Brian noon. Ngayon ay malaya ng sumisinak para makita ng buong mundo. Pero, bilang totoong pagtatapos sa chapter na tong buhay ko, may isang bagay na lang akong hindi patapos. Ang mainit na araw ng taksibol ay bumalot sa tahimik na Memorial Park. Sa pagtatapos ng Mayo, ang mga puno at bulaklak ay napakagandang tingnan. Ngayon, binisita ko ang private family mausoleum kung saan nakahimlay ang mga magulang ko, ang sagradong lugar na muntik ng babuyin nina Brian at Rina noon. Binalot ito nga matinding katahimikan at payapang hangin. Naglagay ako ne bulaklak. Sa harap nege makinis na puntot. Dahan-dahan kong ipinikit ang mga mata ko at pinakrus ang mga kamay ko. Papa. Mama. Matagaw-tagaw jing. Si Diana Poto. Naayos ko na po ang lahat. Ang mga taong, walang hiyang binala na sirain ang pangalan na iniwan ninyo sa akin ay hindi na babalik pa. Ipinarating ko ang mga salitang umaapaw mula sa puso ko. Naalala ko noong 15 years ago. Pumunta ako sa eksaktong lugar, kasama ang lalaking nangnanggalang, Brian, para i-announce ang engagement namin. Nung time na yon, hindi ko nakita ang tuso niyang ugali sa likod nega maga ngiti niya. Sobrang pinagsisihan ko na sinayang ko ang oras ko sa lalaking tulad niya. Tapos, may narinig akong kaluskos na manggahakbang sa damuhan mula sa likod. At isang malumanay na boses ang tumawag sa akin, Diana. Mabuti naman et dumalaw ka? Kamusta na ang pakiramdam mo, maganda ba ang recovery mo? Paglinggon ko. Nakatayo ron si Father Tomas. May mainit at punong pagmamahal ng ngiti. Ngumiti rin ako. Father Tomas? Maraming salamat po sa tulong ninyo nung Marso. Dahil sa inyo, naprotektahan ang himlayan ng magulang ko. Ang surgery ay naging perfect. At mas okay na po ang pakiramdam ko ngayon kaysa dati. Salamat sa Diyos. Siguradong sobrang proud sa'yo ang mama at papa mo. Sabi niya, actually, yung nga taong yon. Talagang nakpunta sila sa harap ng gate nun? Sumeryoso sandali ang mukha ng pari. Yung lalaking naknangalang Brian. At isang babaeng sobrang kapal ng makeup. Kinalampak nila yung gate. Sumisigaw na kapamilya, moro sila. At pilit na gustong pumasok. Napakabastos ni ugali. Pero dahil sa pangako ko sa tatay mo, ipinaharang ko sila sa mga gwardiya. Sinisipa pa ni Brian yung gate bago sila umalis. Habang nagsisigaw, hamamura, pakarinak ko sa kwentong yun. Napabuntong hininga ako ng mahina hanggang sa huli. Hindi talaga narealisay na lalaking yon kung gaano siya katanga. May kasabihan. Kung gaano ang itinanim, siya rin ang aanihin. Mahinang sabi ni Father Tomas. Ang mataong nagabuso sa kabaitan ng iba at nagipon ng kasamaan ay sa huli masisira rin dahil sa sarili nilang ginawa. Diana, hindi mo na kailangang bigyan sila ng kahit isang segundo sa isip mo. Mula ngayon, hayaan mong mamukatkat ang magandang bulaklak ng sarili mong buhay. Ang mainit na salita ng pari ay nagpatunaw sa huling yelo sa puso ko. Opo. Maraming salamat po. Humarap ulit ako sa puntot at yumuk ko. Ang iniwan ng mga magulang ko ay hindi lang malaking real estate properties at trust funds, kundi ang lakas na loob para hindi kailanman iwaksi ang sarili kahit sang hirap. Arang dignidad na mamuhay ng tama. Iyon ang totoong pamana ko.
Habang naglalakad ako pababasa, batong daan para umalis sementeryo. Huminto ako at hinawakan ang isang bulaklak. Ang dami kong gustong gawin sa buhay ko ngayon. Gamitin ang yaman ko para magtayo ng medical foundation para sa mga pasyenteng may neurological illness. At higit sa lahat, ang tuluyang mahalin, irespeto, at pahalagahan ang sarili ko. Sa pag-alis ni tumor sa utak ko. At ene tumor na nangangalang Brian sa buhay ko, nakamit ko ang walang katumbas na pakpak ng kalayaan, kahit pa nabubulok siya ngayon sa malamig na kulungan. O Siri naman ay namamatay sa pagod, sa underground clubs. Lahat iyon ay makwento na mula sa malayong universo. Nawala ng kahit anong kinalaman sa akin. Huminga ako ng malalim at tumingala sa asul na langit. Ang hangin na humahaplos sa mapisngi ko ay nagdadala ng init ng isang bagong panahon. 15 taon na ang nakakalipas. Gumawa ako ng maling desisyon. Pero ang buhay ko, simula sa araw na ito, ay isang kwentong isusulat ko. Nang walang kahit anong mansa, naglakad ako pababang mahahabang hagdan. Sa ibaba, nahihintay ang luxury car ko at ang mga totukong kaibigan. Sa bawat hakbang na ginagawa ko, napupuno ng liwanag ang puso ko, paalam sa nakaraan. At hello sa bagong buhay. Wala nang lingon-lingon. Humakbang ako papunta sa kumikinang na siyudad. Ang kinabukasan ko ay nakalatak ng maliwanag, mayaman, at malaya. Singlinaw nga asul na langit.